Good day mga boss, bali panibagong video na naman. Bali, ang video natin ngayon is kung makikita nyo may shock tayo dito na nakabaklas. Ang ituturo ko sa inyo mga boss is kung paano mag-lowered ng ganito. Ito yung tinatawag din lang magic lowered. Bali, basically ang nangyayari is bumababa siya ng konti. Ayun yung isa sa mga safe way na kung paano mag-lowered ng motor. And itong shock na to is galing dun sa may Euro. Pag-eksperimentohan ko lang. Ito, bali, nakabaklas na siya. Medyo marumi nga lang. Tip ko sa inyo mga boss, kung gusto nyo buksan yung shock nyo, habang nasa motor pa lang is luwagan nyo na to, itong allen. Kasi pag nabaklas nyo na to at tapos hindi mahigpit pa to, ang hirap na ito buksan mga boss. Kailangan nyo siyang pigilan. Kaya hanggat maaari, habang nasa motor pa is maluwagan nyo na. Ito ang luluwagan nyo mga boss. Itong nasa taas, tapos itong nasa ilalim. Isa to sa mga matitigas na allen. Ito, may natakpan ng lupa. Bali na itong dalawang to na luwagan ko na habang nasa motor para pagka babaklasin ko na is hindi na ako mahihirapan. Yan, bali ang gagawin ko mga boss is tanggalin ko muna yung oil nito, tapos tanggalin ko yung spring nito sa loob. Para matanggal natin yung oil mga sir, kailangan natin luwagan to, itong nasa taas. And pag niluluwagan to mga boss is mag-ingat kayo, baka kasi tumalsik yung spring. Ang sukat nito ay, hindi ko alam kung anong sukat nito, pero mukhang 8 yata to, 8 na allen. Ito, ayan. Ito ang kagandahan mga boss, pagka naluwagan nyo na habang nasa motor is iikutin nyo na lang, hindi na kayo magpapakahirap. Yan, habang niluluwagan nyo mga sir is isarado nyo yung nyo, kamay nyo. Tipensa nyo yun, tulad nun, tumalsik. Yun mga sir, hindi ko inaasahan, medyo napuwersahan ko pala. Yan, maganda na anuan nyo ng kamay nyo kasi pag tumalsik to, yari. Ito na yung natanggal ko na yung cap niya sa taas, yan. Tapos ang gagawin na natin is i-drain lang natin yung langis niya. Bali may container naman ako dito. Yun. Tanggalin ko lang tong bakal. Tapos i-drain na natin yung iba. Yun, ito yung spring. Yan. Gagawin natin is patuloy lang natin yung langis niya. Tapos punasan na natin. Pero ugasan din natin ito mamaya para para malinis siya maputi. Tanggalan natin yung spring natin na una. Tapos may kasama siyang bakal. Hindi ko alam kung kasama talaga to parang kakaiba to may bakal siya sa loob. Sunod na natin yung ang gagawin ko mga boss is tapusin ko lang yung una, tapos tignan natin yung comparison kung gaano nga ba siya naibaba. Tuloy tayo mga sir, pasensya na kayo sa background noise kasi may mga umiikot na nangangampanya. Bali ang susunod natin mga boss is dahil natanggalan natin itong nasa taas, isunod na natin itong nasa baba. Medyo naluwagan na rin to. Ang sukat nito mga boss is 6mm na allen. Gawin nyo lang is luwagan nyo lang to hanggang sa lumabas yung tornilyo. Isalo nyo na tong container kasi may langis to mga boss. Yan, natanggalan natin siya mga boss. Ito yung 6mm na allen. Yan, kung mapapansin nyo, may tumutulo pa rin langis. Kaya make sure na may nakaredy kayong lagayan para di makalat yung langis. Once na natanggalan natin yung bolt, mag-disassemble na to. Matatanggal na tong inner tube. Yan. Ito na mga sir. Bali, nahati na siya sa dalawa. Gawin na lang natin is patuluin na lang natin to. Tapos, kung mapapansin nyo, mayroon pang dito. Ito yung para sa rebound. May spring to mga boss. Dito yung may gagawin natin para ma-lowered siya ng konti. Ang gawin natin is ito, para matanggal to, ibaliktarin nyo lang kasi mahuhulog din to. Yan mga sir, bali natanggal na natin to. Mahuhulog lang to ng kusa. Tapos punasan lang natin tong Bali ito mga boss, dito tayo gagawa dito yung ginagawa nila ng paraan para masabi nila na yung tinatawag na magic lowered. Bali yung spring nito, yan, may spring. May spring siyang kasama. Ito yung para sa rebound. Para ma-lowered siya mga boss, ang ginagawa nila dito is naglalagay sila ng bakal dito na tubo para ang mangyari, umikli ito. Kaya mangyari,
bababa ng konti yung shock. Dito sa case natin, dahil wala tayong magagamit na tubo, bibigyan ko na lang kayo ng sample mga boss. Ang pwedeng ilagay dito mga boss is pwede yung clutch spring. Kaso nga lang, yung clutch spring na iba, yung clutch spring na mga pang, di ko alam kung anong size nito, pero parang tingin ko parang kasukat niya yung sa ano mga XRM, mga pang TMX. Tingnan nyo na lang mga boss kung ano yung kaparehas nito na spring. Pero iba kasi itong sa rebound spring sobrang tigas nito kumpara mo sa mga clutch spring na mga motor is medyo malambot. Pakita ko sa inyo mga boss yung isang example ng clutch spring dito. Ito yung example ng clutch spring. Di ko alam kung anong motor galing to. Pero kung mapapansin nyo mga sir, bali ito yung sa rebound spring. Yan. Tapos ito naman yung sa clutch spring. Yung sa clutch spring medyo malambot siya yan. Pero yung sa rebound spring, sobrang tigas na ito mga boss. Kaya ang gagawin ko, una ilalagay natin yung stock na position niya. Tapos ang gagawin ko is isasalpak ko na lang to. Yan. Kung mapapansin nyo, itong clutch spring na to is pasok na pasok siya. Yan. Diba? Parang pumatong lang siya. Kaya nangyari, kumapal tong yung spring natin. Pero ang ginagamit talaga dito mga boss is yung tubo talaga. Gumagawa talaga sila ng tubo na para dito. Ito, sa tingin ko, pasok naman to siya mga boss. Kaso nga lang, di ko na siya puputulan kasi para lang naman sa video to, para ituro ko sa inyo kung paano nga ba ginagawa yung sa Magic Lowered. I-consider nyo na, isipin nyo na lang mga boss, ito yung natin, yung sa may ginawa nating tubo, itong spring na to. Yan. Tingnan nyo mga mangyayari mga boss. Pagka sinalpak ko to, punasan lang natin. Tapos ang gagawin natin is isasalpak natin to doon sa may dati. Babalik lang natin, i-assemble lang natin. Dito sa natin, itong inner ipapasok lang natin to na yung may stock na rebound spring tapos yung clutch spring na ginawa natin. And i-compare natin yung height nilang dalawa doon sa stock na hindi pa nagagalaw. Yan mga boss, bumalik na siya sa pwesto niya. Tapos ibabalik natin yung itong outer. Yan. Once na naibalik na natin yung outer mga boss, try natin ibalik tong allen niya. Bali ang gagawin natin is higpitan lang natin siya ulit. Dahil umaangat lang siya, kailangan natin ibalik yung spring niya. Yan, higpitan lang natin siya. Yung hindi naman natin siya totally higpitan, baka hindi na natin mabaklas ulit. Tapos ibalik na natin yung tubo na galing sa shock. Ipasok lang natin siya sa loob. Parang kanina lang, ibabalik nyo siya kung ano yung pwesto niya. Tapos ang gagawin natin mga boss, since nagdagdag tayo ng spring, aangat talaga to mga boss. Yung iba kasi, pinuputulan nila to, pero sa atin, dahil nga para lang sa video is ipipilitin natin siyang maisara gamit ang pwersa. Yan mga boss, bali naigpitan ko na to. Yan, sobrang tigas niya kasi hindi natin minodify yung isang bakal. And tingnan natin yung comparison niya. Tatabi ko sa stock. Yan mga boss, kung mapapansin nyo, ito yung stock na shock yan. Ipapantay ko lang para walang daya mga boss. Bali ito yung stock na shock, itong nasa kanan. Kasi itong nasa left side naman, ito yung shock na minodify na natin. Kung mapapansin nyo, yan. Ito yung stock, ito yung na-modify na. Kung mapapansin nyo mga boss, bumaba siya ng konti. The reason na konti lang yung binaba niya, kasi clutch spring lang yung ginamit natin dahil nga malambot, naipit siya kagad. Kaya ang ginagawa na ng iba, tubo talaga ginagawa. Pero kung gusto nyo talagang gayahin to, kailangan nyo maghanap ng tubo na pwedeng ipalit dun sa may clutch spring na pinaglagyan natin kanina, and ma-achieve nyo yung gusto nyo na haba o kaya baba. Kung mapapansin nyo, kahit paano bumaba naman siya ng konti, dahil sample lang naman to para sa video. Ang gawin nyo na lang mga boss is kuha na lang kayo ng tubo, or pwede nyo, kung mapapansin nyo may tubo dun kanina, bawasan nyo yun, siguro pwede na siguro yung 1.5 inch na ganun kahaba. Di ko alam kung sobrang haba, or 1 inch, or yung kasukat ng clutch spring kasi nag-compress lang talaga yung clutch spring kaya konti lang yung binaba niya. Pero kung mapapansin nyo mga boss, bumaba na siya. Gagawin ko, maghahanap na lang ako ng tubo
na sakto doon, or puputulin ko na lang yung tubo na dito, ililipat ko lang doon. Basically parang binawasan ko lang dito, tapos nagdagdag ako doon sa may lagayan ng rebound spring. Yan, mapapansin nyo, hindi ko alam kung ilang inch to, siguro magwa 1 inch na siguro to, or wala pa sa 1 inch, siguro 3/4 ng 1 inch yan, pero at least bumaba siya ng konti. Yan, kung gusto nyo talaga mag-lowered ng safe, ito yung tinatawag nilang magic lowered mga boss. Yan mga sir, bali pinatayo ko lang sila dito, isinandal ko yan para makita natin yung comparison. Yan, walang daya mga boss, pantay na pantay silang dalawa. Bali yung nasa kaliwa, ito yung minodify natin, wala pa lang ito mga boss, bali yung spring pa lang, tas kasi nga binidyo ko lang kung paano gawin yung magic lowered na tinatawag nila. Yan, ito yung stock. Yan, kung mapapansin nyo, sobrang laki ng agwat nila. Yan, bumaba siya kahit papano. Yan mga boss, kung gusto nyo talagang isagad pa to, maghanap kayo ng tubo na pwedeng ipabalit dun sa pwesto ng clutch spring na nilagay natin kanina, para bumaba siya ng konti. Dahil nga clutch spring lang yun, malambot yun, dahil gamit na rin yung clutch spring na ginamit natin, talaga nag-compress siya, napunta siya sa kalahati, kaya konti lang yung binaba niya. Yan mga boss, bali na ituro ko naman sa inyo kung paano yung ginagawa nila magic lowered. Naway may apply nyo po sa inyong mga motor. Yun lang po sa ating video ngayon. Naway nakapulot na naman kayo ng aral para sa ating mga motor. So yun lang po, kita-kits po sa next vid. Bye! Peace!